Ayan. So, kanina pumunta kami sa LTO para kumuha ng card. Kasi diba wala pang card noon. Nagpunta ako sa LTO around 5:30 in the morning para makakuha ko ng number para makapag-release sila ng card. Kasi sabi nila, first 100 lang ang pwede nilang i-release. Pagdating ko doon, 5:30 in the morning, nasa number 71 na ako. Tapos babalik daw kami ng 5 o'clock, 4 to 5 o'clock para kunin yung card. After nga namin sa LTO ay kumain muna kami sa McDo kasi pagkatapos nito ay pupunta naman ako sa Comelec doon sa SM para i-process yung aking change of status at change of address. Para habang wala pang pasok, naasikaso ko na lahat ng mga dapat kong asikasuhin at pagdating naman ng pasukan ay hindi na ako kailangang mag-excuse pa para asikasuhin ko ito. Pagdating nga namin sa ground terminal ng SM sa Calamba, wala pa masyadong tao kasi nga wala pa namang 8 o'clock. At pagdating na ng staff ng Comelec, agad naman nila kami inasikaso. Chinek nila kung anong gagawin sa aming registration, then binigyan na kami ng forms. Pagkabigay ng forms, ay i-fill out mo na yon. Then ibabalik mo sa kanila for checking. Then, dito na kami nagtagal kasi sabi nila, umupo muna kami sa gilid at tatawagin kami ng guard. Siguro mga 1 oras na kami naghihintay doon. Wala pa rin tumatawag sa amin, wala pa yung guard. Marami ng taong nakapila. At dahil ako yung nasa unahan sa pila, nagtanong na rin ako doon sa staff. Tinanong ko kung doon ba gaganapin yung encoding at yung facial verification. At doon nga niya sinabi na hindi daw po doon sa ground terminal at doon nga sa loob ng SM. At yun lang din yung time na pinapapunta na kami sa loob ng SM. Naku po, kung alam lang namin, edi sana, umakyat na kami doon sa SM para matapos na rin yung aming process. So, nagtakbuhan kami papunta sa taas kasi nga wala lang number, wala lang pila, wala ring nag-assist. At doon nga, kahit nasa unahan ako doon sa baba, naging pangatlo ako doon sa taas. Pero doon naman sa pagtawag, pang-5 ako. So, okay lang kasi madali lang naman din yung process. So, after na ng encoding at facial verification, binigay na sa amin yung acknowledgement receipt, tapos end na ng process. After 3 months, pwede na kami makapag-request ng voter certification. Then yun lang.